What's up mga kabilang? Matagal tayong hindi nagpangita. Naging busy tayo sa trabaho at until now busy tayo kaya pupunta muna tayo sa beach dahil hindi tayo makapag-DIY. Yan. Pupunta tayo ng Lubo, Batangas. At dahil galing tayo dito sa Lipa City, umalis tayo ng mga 5:45. So in this video nakikita nyo naman is 5:50. So madilim pa. Kung manggagaling kayo sa Maynila, mas maganda siguro mga 3 or 4, alis na kayo ng bahay. Dahil malayo ang Lobo, Batangas, tingnan ko na siya sa map. So, we'll be there for 2 hours. Yeah, let's go. Kung makikita nyo, 6:44. So, 1 hour na tayong nagda-drive. At dito tayo tinuro ng ating Google Maps sa bundok. Tumatawid tayo ng bundok, guys. So ito ay pababa pa lang. Medyo mahirap yung daan, masikip. Kaya kung first time nyo rin napupunta dito, tingnan yung maigi kasi meron pong bypass road na papunta sa Lubo. So first time natin na pupunta dito, wala akong ka-idea na may iba palang daan. Akala ko ito lang kasi ito yung tinuro ng mapa. Hindi tayo naghanap ng alternative route. Siyempre, sinunod natin yung map. Sunod-sunuran tayo. Yung kasi yung mabilis. Kaya dito ako dumaan. Kaso nung pabalik na, tingnan ko lang yung daan kung saan niya ituturo. Dito pa rin niya ako tinuro. Pero, nakita ko na yung alternative route na bypass, which is highway talaga siya, magandang daan. At walang gantong bundok na dadaanan. 6 minutes lang ang diferensya. Ayop na mapa yan. Ito kasi is bundok. Talagang bababa ka ng bundok, tatawid ka ng ilog, tapos aakyat ka na naman ng bundok. Kasi nagdadaanan ka na namang alam yung bundok. Dadaan ka sa likod ng manufacturing company ng Fortune. Yan. Kung makikita nyo guys, yan yung tulay na nasa ilog, basa pa yung kalsada. Isang sasakyan lang ang kasya dito. Kaya mahirap kung may kasalubong. Hinintay ko pang umalis yung kasalubong bago pa ako pumasok. Mahirap dito pag umuulan, kaya siguradong sarado ito pag umuulan. Kasi wala ngang ulan, mainit, pero apaw yung tubig. Siguradong sarado to. Dahil first time nga natin, medyo bundok, kaya napadpad sa bundok. Yan. Umakyat na ulit tayo ng bundok, guys. After nito, may dadaan ng calling medyo sigsag na naman. Ito sigsag din kasi bundok to eh. Na another bundok na likod naman yun ng Fortune Cement. Yun. Kaya pag pupunta kayo dito sa Lubo, Batangas, piliin nyo yung highway. Makikita nyo naman sa map, may una kayong dadaan ng sigsag. Ito yun. At saka dadaan kayo sa Taysan, Batangas. Huwag nyo pipiliin yun. Dadaan ng Taysan o yung way papuntang Rosario, Batangas. Piliin nyo yung dire-diretsong daan lang, which is yung bypass. Medyo mahaba lang siya pero mabilis din kasi highway naman yun. Ngayon nasa Lubo na tayo. Ito yung pinakamahabang sigsag na nadaanan ko. Ingat lang kayo sa pagmamaneho dito kasi sobrang haba ng sigsag. Merong mga siko, biglang liko, kumbaga. Tapos yung kalsada niya magiging maluwag, tapos maya-maya magiging masikip kasi may bundok kasi to. Bundok yan na ginawa ng kalsada. So minsan may establishment kayong dadaanan o may mga dingding, sisikip bigla yung daan. Kung may malaking bato, sisikip. Pagkalampas mo ng bato, luwang na naman. Kaya alalay lang sa pagmamaneho, especially sigsag na to, nakakahilo. Maaring magsuka ang inyong mga pasahero. Kaya ingat lang. So sa tulad ng nasabi ko, ito na yung pinakamahabang sigsag na nadaanan ko so far. Hindi pa naman ako nakakarating ng Bicol.
So may mas malupit pa dun, yung Bituka Manok kung tawagin. Ito naman mahaba. Kung nakadaan na kayo sa Cuenca, Batangas, parang ganun. Pero sobrang haba. Hindi lang to times 10 ng Cuenca, Batangas. Talagang pagpasok mo ng Lubo, wala ka nang ginawa kundi magliko-liko. Kasi nga, bundok po ito. Ito po ay akyat panaog, kumbaga. Makita nyo naman sa video. Medyo lalaki kalsada, liliit. Ganun. Tapos biglang pangit yung kalsada kasi dumadaan din dito yung malalaking truck. Siyempre. Especially, paano sila magkukonstruct dyan kung walang nadang malaking sasakyan. Siyempre may maganda rin na espalto. Mahaba to guys. Kung madami kayo na sama-samang pupunta dito at hindi sanay sa mga biyahe yung kasama nyo, it's better na magdala kayo ng plastic. Kung napansin nyo yun, ang laki ng truck ko. Sila yung makakasabay nyo dito. Marami pong truck na dumadaan dito. At wala kayong makikitang mga masyadong bahayan dito. Ganyan lang. Malalaking bato, gilid na puno-puno, yung tinapyas na bundok. Yan. Nandito na tayo sa resort na ating pupuntahan. Maraming resort dito sa Lubo, Batangas, pero yung pinili namin is yung Lawas Seaside Resort. Mura lang siya. 100 lang yung entrance fee for day tour. Tapos yung cottage, 1,000 lang. Pwede rin kung ayaw mo kumuha ng cottage, renta ka lang ng lamesa nila at saka upuan for 500 pesos. Maraming puno sa resort na to. Kahit wala kayong cottage, kung may dala kayong tent, mga table, wala din problema. Pwede yun. For night tour, it's 200 pesos pero wala kaming idea sa rates ng room. Kasi hindi naman kami night tour. So medyo masikip din yung daan. So we have to give way kapag may kasalubong pa rin. Makita nyo may palaisdaan. Yan na yung palatandaan na nandito ka na sa resort. Na pala guys, kung gusto nyo rin yung makatipid talaga, marami ditong libreng hindi naman siya resort pero public na pwede ka mag-swimming katabi ng mga resort na to. Actually, meron talaga yan. Yung pinuntahan namin to sa kabilang side, pinakadulo ng left side, marami naliligo. At hindi siya resort. It's for free. Marami pumunta daw, may dalang mga tent, table. Tapos kung gusto nila magbanlaw, nakapunta sila dun sa mga bahay lang dun. Bayad sila ng 30. Magbanlaw. Ganun lang. Yun ay kung gusto mo naman makatipid. So medyo mabato lang yung mga part na yun. Pero sa mga ganitong mismong resort na may establishment, hindi siya mabato. Puro buhangin siya. Medyo malayo kung tutuusin kasi papasok pa siya. Pero lahat naman ng resort, kahit saan ka pumunta, Mapalaiya yan, Quezon, lahat yan papasok ang resort. Wala ka lang makikitang bukana lang. Ganda yung resort na to kasi hindi siya masyado pang dinadayo. Nandito na kami. Alright. So, yan guys. Ito yung pinaka lobby nila. Ganyan lang kasimple. May mga tindahan din sila dyan. Pero mas maganda, may dala kang sariling pagkain dahil wala silang restaurant dito. So, please note, magdala kayo ng sariling pagkain. Huwag kayong gagaya sa amin na bigla-bigla na lang nagplano ng swimming. Wala po kami dalang pagkain. Wala kami dalang pagkain. So, yung restaurant na nasa bayan ng Lubo, doon pa kayo order. Naka-tie up sila sa lahat ng resort dito sa Lubo. So, pag tumawag kayo doon, sabihin nyo lang kung ano yung order nyo, tapos, anong resort kayo, at anong cottage. I-deliver nila sa'yo.
medyo mahal lang ang delivery fee. Tandaan, mahal din ang pagkain dahil malayo. Kukunin ko sana sa bayan yung mismong pagkain, kaso magsasayang lang daw ako ng oras kasi yung mismong restaurant is 20 minutes away from this resort. So kung traffic medyo dagdag ka pa, sayang ang oras. Kung balikan halos isang oras ka din. Yan kung mapapansin nyo, tubig lang yung dala namin. Tapos bumili lang ako ng pandesal. Ang mahal ng pagkain guys sa restaurant at ang mahal ng delivery, 400 pesos. Ano pa yan, depende sa order mo kasi percentage ng order yun. So gumastos ako ng 1,000 para lang sa lunch. Compare naman kung hindi kami biglaan at planado. Yan guys, ang ganda oh. Yan, kung makikita nyo, konti lang yung tao. Maga kami dumating. At ganito lang yung tao. Ibig sabihin guys, konti lang din ang mag-overnight. Ang ganda. At napakalinaw ng tubig. At guys, may mga isda dito. Kaya maganda idea dito magdala ka ng goggles mo for snorkeling. Which is wala kami. Bumili kami doon sa lobby, pinaka-lobby. At syempre, pricey din. 75 pesos ang isa para sa napakasimpleng goggles. So, bumili ako ng dalawa. Pero next time, babalik kami dito kasi ang ganda. O-order na ako sa Lazada ng magandang goggles. Yan. Ang linaw, eh. Kita nyo. Napakalinaw. At malinaw ang paligid kasi hindi crowded. At guys, please note, kung may makita kayong mga turtles, mga pawikan, hayaan nyo lang sila, huwag nyong nagalawin. Let's preserve the nature. Pero, may hinuli kaming isda dito. Pero pinakawalan din naman namin. Ito yung isda. Naapakan ko siya. Medyo natusok ako. So, magtaka kami, ano ba yun? Syempre sa resort minsan may mga pakalat na basura. May nakuha kaming parang takip sa pagkain. Yung salaan. Sinalok namin sa ilalim to sinisid para makita kung anong klaseng isda. So iniahon naman namin para lang tingnan. Pero nung syempre after namin makita kung anong klaseng isda to, pinakawalan ko din po sa dagat sa mas malayong part ng pinaglalangoyan namin kasi nakakatusok siya. May napadaan dito na isang tendero. Isang tendero, sabi niya, buti daw hindi kami nasaktan nung napakan. Sinisilip ko siya sa ilalim kasi sobrang linaw talaga ng tubig. Sinusugod niya yung paa ko. Ganun siyang isda. Kita mo? Yan. Para siyang monster. Para siyang alien. So, saglit lang namin tinignan. Tapos, pinakawalan din namin kasi kawawa naman. Doon sa malayo. Na-curious lang naman kami. Sorry. Sorry po sa isda. Hindi po siya nasaktan. Talagang na-curious lang kami. Ang ganda niya. Yung palikpik niya, color yellow yung ilalim. Kaya sa tingin ko hindi rin ito nakakain. It might be poisonous. Yan. Babalik na natin guys sa dagat. Tandaan, huwag po natin sasaktan ng mga lamang dagat. Lalo na yung mga turtle dito kasi marami pong pawikan dito sa Lubao, Batangas. At marami na yung itlog na pawikan. Huwag niyo po silang gagalawin.
Just to recap, a quick reminder, tandaan, huwag pong dadaan sa bulubundukin na kalsada. Mahirap po ang daan, masikip, tapos matarik, at sigsag. Puro siko yung daan. Piliin po natin yung bypass. Next, magdala po ng pagkain. Mas maganda may pagkain ka. Mahal ang pagkain sa restaurant dahil sa bayan pa siya manggagaling. Ba't ayaw mo mag-swim? Ha? Ayaw mo sa water? Bakit? Bakit ayaw mo sa water? Ba't tayo sa water? Pangalan? Dito ka lang. Then, pwede pong magdala ng tent at ng table kung ayaw nyong magrenta ng cottage. Another thing, magdala ng goggles kung gusto nyong ma-experience. Siyempre, kung may camera kayo na waterproof, mas maganda. Malay nyo, may turtle. Yan. May pawikan. Makukunan nyo pa. Ayaw mo na doon? At guys, mahangin dito sa lugar na to. Hindi ko lang alam pag ibang season kung ganito rin kahangin. Sa umaga, early morning, yung tubig, mga hanggang bewang mo. Pero pagdating ng tanghali, nasa liig mo na yan. Ganon yung high tide niya pag tanghali. Tapos biglang lalakas yung alon kasi palakas din ng palakas yung hangin. Yung pagkain namin nadadala ng hangin, yung mga gamit namin nadadala ng hangin. Kaya pinapatungan din namin yung bato, mga patay na corals para hindi madala. Kasi pag nalipad, hahabulin mo yun. Kasi dito may mga lumilipad na salbabida, yung mga napapabayaan. Alright. Punta kayo dito, try it. Anywhere in resort in Lubo, Batangas, maganda po yan. Tabi-tabi lang naman sila. At kung gusto nyo makalibre, punta ka lang sa resort dito. Hanapin mo sa map yung resort ng Lubo, Batangas. Punta ka dyan sa mga bulubundukin. Yan. Yan po yung free resort. Free resort. Hindi siya resort pero pwede kang mag-swimming. Maraming dumadayo dyan. Ayun nga, libre. Marami din naliligo eh. Tapos guys, hindi po uso dito yung magbabangka ka, dadalhin ka nila sa gitna ng dagat for snorkeling o dadalhin ka nila sa isang isla. Hindi. Mainit na. As in, Si Molly dumadaing na. para siyang bago pa lang na resort. Gusto naman Kumbaga yung mga resort na iba sa Kalatagan na open, ganun din. Sa Kalaka, hindi pa masyadong nagre-render ng mga yung klaseng service. Pero okay din. Mas okay yung ganun kasi Paggabi, pag sumasakay sa bangka, pupunta ka ng gitna, tanghali. snorkeling. Mataas yan. Ang ganda Yung mga corals po, possible na mayapakan natin pagtitingin ng magandang isda. So, mas maganda yung ganito na. Huwag na lang. Parang bayaran lang itong ano to. Biyahe lang siguro yan. Bayaran lang yan. Baka pupunta yan doon sa ibang, doon sa gitna. May fishing boat doon oh. Fishing boat yun, barko. Nakadaong doon eh. Laki. Barko nga. Nagloloko nga, bumalik na. Mainit na.
Molly, what is that? Molly? Molly, what is that? Patingin. Molly. Ano yan? Ball. Sinong gumawa? Sayang mama, hindi ka kasama. Gawa ni Papalo? Hindi na kami babalik dito. Sayang, hindi ka na kasama. Hindi na kami babalik dito. Sa iba naman. Yan, si Kaskas. Pansit. Alright. Thank you and just enjoy this view. English pa eh. Thank you sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe. And if you like this video, hit the like button. Siyempre, paulit-ulit ako. Subscribe kayo. Alright. May mga i-upload pa tayong ibang resort. I-edit ko lang. Alright, bye-bye. Thank you. Continue watching.
lakas ng wind. Naliligo na. Ho, ho, ho. Halika na. Susubuan ko na lang dun si Lord. Hati kayo dyan ni Kat. Doon kami. Hati kami ni Minap. Ba't ayaw na karga to? Oh. Saan ba yun? Look. Skateboard. Thank you po. Halika na dito, Kat.